Init ng kondo. Magkakapit-bahay na palaging nagkakasilipan. Part 2. Magandang gabi muli, mga tagapakinig ng Romansa Diaries. Kung kagabi ay sinindihan ng tinginan at lihim na pagnanasa ang gabi ni na Alexa at Mark, ngayong gabi, mas lalalim ang apoy na kanilang pinag-alab. Pagmulat ng umaga, sinalubong si Alexa ng malamlam na liwanag mula sa salamin ng bintana. Tahimik ang unit, ngunit ang alaala ng nagdaang gabi ay nananatili sa hangin, parang init na ayaw pa ring mawala. Tahimik siyang tumayo, pinulupot ang kumot sa kanyang katawan habang tanaw ang lungsod. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Hindi na ito simpleng atraksyon lamang. Sa kabilang unit, ganoon din si Mark. Hawak ang tasa ng kape, nakatitig sa bintana ni Alexa. Hindi na yun tulad ng dati. Hindi na lang basta silip. Hindi na lang paghanga mula sa malayo. Ngayon, may kahulugan na ang bawat tingin. At tila sinasadya ng tadhana, sabay silang lumabas ng unit. Sa hallway, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik, ngunit punong-puno ng ibig sabihin. Hindi kita in-expect na makita agad. Mahinang sabi ni Alexa, halatang may bahid ng kaba sa tinig. Parang ayoko na ring maghintay. Sagot ni Mark habang bahagyang ngumiti. Sa elevator, magkatabi silang nakatayo. Walang bumibitaw ng tingin. Ang bawat galaw ay may kasamang kaba at kilig. Ang katahimikan sa loob ay parang mas maingay kaysa sa anumang salita. Sa lobby, sabay silang lumabas. May pasok ka ba ngayon? Tanong ni Mark. Oo, pero parang ang haba ng gabi kahit tapos na. Sagot ni Alexa na may mahinhin ngunit makahulugang ngiti. Bago pa sila tuluyang maghiwalay, biglang hinawakan ni Mark ang kanyang kamay. Marahan, maramdamin, at puno ng pag-aalinlangan, ngunit may tapang. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, sabi nito. Pero gusto kitang makilala ng higit pa, hindi lang sa mga sulyap. Napatingin si Alexa sa kanyang kamay na nakahawak pa rin kay Mark at saka siya tumango. Magsimula tayo sa simpleng kape, sagot niya. At doon nagsimula ang pagbabago mula sa palihim na pagnanasa patungo sa tahimik na pag-amin. Lumipas ang mga araw at ang kanilang dating palihim na tinginan sa bintana ay napalitan ng mga gabing magkasabay silang nanonood ng ulan, mga umagang may sabayang kape, at mga ngiting hindi na kailangang itago. Ngunit habang lumalalim ang kanilang closeness, mas umiinit din ang damdaming pilit nilang pinipigil. Hindi na ito basta atraksyon. May halo na itong takot, pagnanais, at unti-unting pag-aari ng isa't isa. Isang gabi, muli silang nagtagpo sa terrace katulad ng unang gabi. Ngunit ngayon, mas mabigat ang hanging dala ng kanilang titig. Kung alam mo lang kung gaano kita iniisip, bulong ni Mark. At kung alam mo lang kung gaano ako natatakot na masanay, sagot ni Alexa. Tahimik ang sandali. Hangin lang at tibok ng puso ang maririnig. At sa pagkakataong yon, pareho nilang napagtanto. Ang init na nagsimula sa kondo ay hindi na basta init ng pagnanasa, kundi init ng damdaming maaaring makasunog o makapagpagaling. Sa unit ko, tara, sabi ng lalaki. Tumugon ang magandang babae, wag dun sa akin na lang para mas panatag ako. Sabay ngiti na may kahulugan, walang pagmamadali, dahan-dahan. Bumaba sila parehas at pumasok sa unit ng babae. Tumambad sa lalaki, ang napakaaliwalas na amoy ng unit ng babaeng kanyang kasama. Malinis, mabango, at alam niyang mas mabango ang malaporsilanang kutis nito. Kaya lalo siyang na-excite sa mga maaring susunod na mangyayari. Dinala siya ng babae sa sala nito. Maganda ang setup at malinis sa dalaga. Upo ka muna, sabi nito sa binata. At binuksan nito ang TV ay nilagay sa malumanay na tugtugin na sobrang sakto sa maaliwalas na gabi. Wine or beer? Sabi ng babae. Beer lang ako, wika ng binata. Naglabas ng 4 na malalamig na bote ng beer ang dalaga at umupo sa tabi ng binata.
Kwentuhang may titig sa mata, mga ngiting may kahulugan at unti-unti nang nagiging malikot ang kamay ng binata. Ang dalaga naman ay walang tutol sa mga nangyayari at tila ba gusto niya din ng mga maaaring kasunod na mangyayari. Naubos na nila ang tig-2 bote ng beer sa lamesa. Want more? Tanong ng dalaga. Sige lang. Goods pa ko, sabi naman ng binata. Muling naglabas ng 4 na bote ng beer ang dalaga. Sapat na siguro tuwi ka nito na medyo namumula na ang pisngi. Cheers, sabi ng binata. Mas malakas na ang loob nito at bawas na ang hiya at kaba na sobrang nadarama niya kanina. Mahilig ka uminom? Sabi ni dalaga. Actually, hindi eh. Pag may okasyon lang at sino bang hindi makakatanggi pag ikaw ang nag-alok. Sabay ngiti ng makahulugan ng binata. Sabay lapit ng kanyang muka sa muka ng babae. Wala nang makakapigil sa kanila ngayon. Silang 2 lang ang tao sa loob ng unit. Walang ibang pwedeng pumasok. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Mapusok pero maingat. Gigil na walang dahas. Ang kanilang mga kamay ay kung saan-saan na napunta at tanging malalalim na hinga lang ang maririnig sa kanilang 2. Naghubad ng pang-itaas ang gwapong binata, kaya tumambad ang matipunong katawan nito sa dalaga. Ito ay nagbigay ng mas matinding pag-aalab sa puso ng magandang binibini. Tumitig ang lalaki sa babae na nagpapahiwatig ng pagpapaalam at walang kontra naming binigay ng babae ang kanyang katawan sa lalaki. Unti-unti nang nawala ang kanilang saplot hanggang sa mapunta na sila sa lapag ng carpet ng sala. Nagsimula ng gumalaw ang lalaki na halos kapusin ng mga palad sa kanyang hawak na malambot at bilog na parte ng babae. Nilasap ang bawat sulok at hugis nito at ang pagsipsip sa kaligayahan at lalong nagbigay ng kiliti sa nadarama ng dalaga. Mabibilis na buntong hininga na. Ang tanging saksi lang ay ang mga kagamitan sa loob ng unit. Dumako sa bandang ibaba ang binata na lalong nagbigay ng apoy sa gabing. Dapat ay maaliwalas lamang. Tinatamasa lamang ng dalaga. Ang sarap na nadarama. Ngunit nagmaniobra ang lalaki. Tila ba gusto nitong dalahin sa ibang dako ang mga tagpo. Tumayo ito at itunulak ng dahan-dahan pababa ang ulo ng babae. Hudyat na ito ay malambing na utos upang gawin ng dalaga ang kanyang trabaho. Hindi naman umurong ang babae at handa din pumalag sa laban na dapat niyang kaharapin. Walang pag-aalinlangan, tinamasan niya ang pinagmamalaki ng binatang kanyang kasama. Nakasalukuyang nakapikit dahil sa sarap na dulot ng kanyang malambot na bibig. Tila ba parehas nilang naibigay ang nais ng kanilang pagkatao. Pumunta na sila sa mas malalim na parte ng gabing ito. Ang pagsasanib ng kanilang katawan na walang pinalagpas na sandali. Mga hinga na alam nilang 2 ang ibig sabihin. Mga haplos ng kamay na may kasamang gigil at pag-iingat. Bawat pagbilis at pagbagal ng bawat sandali ay lasap nilang 2. Salita ng pwesto, ibabaw at ilalim. Tuloy ang pag-aalab sa pwestong madilim. Walang pwedeng pumigil sa 2 pusong nanggigil. 1, 2, madaming beses na pala. At nang makontento humiga ang 2. Ang sabi ng lalaki, sa susunod sa unit ko naman para masaya. At dito na nagtatapos ang 2 bahagi ng ating kwento sa loob ng kondo. Magkapit-bahay na laging nagbabangga ang mga mata hanggang sa banggain na nila ang isa't isa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, aming mga taga-suporta. Hanggang sa susunod na alab ng puso at gigil ng damdaming sabik sa lambing, dito sa Romansa Diaries.